Oh, maraming iniimbestigahan ng NBI. Maraming iniimbestigahan ng NBI, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Oh. So ngayon, dahil maraming iniimbestigahan ng NBI, katulad ngayon, halimbawa, yung ngayon, ay di ba iniimbestigahan ng NBI yung anomalya doon sa Southeast Asian Games ng 2019 kay Cayetano. O di syempre, kung mag-iimbestiga ka niyan, kailangan may mga informants ka. Sino kaya ang may sikretong nalalaman dyan? Sige nga, kausapin natin, imbestigahan nyo nga sino ang mga posibleng maging informants dyan. Mayroon ka dyan mai-interview. Mayroon sa'yo dyan magbibigay ng mga informasyon. O bibigyan mo yan ng bayad o purchase of information. Yan yun. Pangalawa, posible rin dyan na halimbawa, may mga maituturo nila yung mga whistleblowers. So bibigyan mo na naman yon. Yung nakapagbigay dyan ng tip, information, ay para maging successful, nakakuha ka ngayon ng whistleblower, bigyan mo siya ng reward. So yung mga ganong operations, hindi na yan tungkol sa national security. Tungkol na yan sa trabaho ng opisina. Ano pa ang nasa ilalim ng DOJ? Yung Witness Protection Program. Ay di ba sa Witness Protection Program, nagme-maintain kayo ng mga safe houses? Magme-maintain ka dyan ng safe houses. Kasi yung mga testigo ng gobyerno, protektahan mo yan. Baka patayin yan, o saktan, o iharas nung mga tinitistiguhan nila, kalaban nila. Kinuha mo yan sa Witness Protection Program, kinuha mo siyang magtestigo para sa gobyerno. Protektahan mo siya. Paano mo siya poprotektahan? Bigyan mo siya ng sikretong tirahan. Ilagay mo siya sa safe house. O kaya magrerenta ka ng safe house. Kaya maraming pinagkakagastusan ang DOJ. Kaya kailangan niya ng confidential funds. Yun ang gamit ng confidential funds, mga kabunyog. Sa totoo lang, yung sinabi ko, mayroon kang mga testigo na dapat mong protektahan. Sikreto mo silang ibabahay. So magrerenta ka ng safe house. Anong gagamitin mong pondo diyan para sikreto yan? Confidential funds. Kaya yung kay Sara Duterte ganun dapat ang gamit niyan. Kaya ang ginamit ni Sara saan? Tree planting, Christmas party, mali yun. Kaya nga disallowed Kasi wala naman kasing mandato ang OBP at saka DepEd. Pero itong kay Boying Rimulya, tama lang, justified talaga yun na humingi siya ng malaking budget sa confidential funds. Kung totoo man yun na sinasabing humingi daw ng malaking budget si Boying Rimulya, ng Secretary of Justice, ay tama lang yun. Kasi nasa ilalim niya ang NBI. May mga programa ang DOJ, Witness Protection Program, kailangan dyan confidential funds. Yan ang explanation dyan. Halimbawa ngayon, kung nakikita nyo, itong mga ginagawa ngayon ng NBI, iniimbestigahan halos lahat, yung tungkol sa honey trap, yung tungkol kay E.S. Recto, yung mga babae na yan, kailangan mo yan na kung may impormasyon silang ibibigay, bigyan mo, purchase of information, bigyan mo ng pera. Tapos yung mga babae na yan, kung gagamitin mo yung testigo laban kila Libeste at Paras, itatago mo yan sa safe house, gastos na naman yan. Ganyan yung gamit ng confidential funds. Kaya mga kabunyog. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Yun ang pinagkaiba sa confidential fund ni Lustay kumpara sa confidential fund ng DOJ nung panahon ni Rimulya. Diyos ko po. At least may natutunan kayo, mga garapata, no? Gising-gising na, ha? Nako po, napag-iiwanan kayo, mga garapata. Kaya kayo pinagtatawa, pakalat pa kayo more. Diyos ko po. Countdown tayo. Next topic tayo. Here we go. Ito, Mabsat, pasundan ulit natin. Sabi ni Bunuan, merong leadership funds. Sabi naman ni Senador, wala. Sino ang tama sa kanilang dalawa? Pakinggan natin. With Tito's Game Zone 99, you don't just get all the gigs you need for gaming. May bonus Ito, matindi to. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Good evening, Cora Vidal. Ito, mga kabunyog, mga kabayan. Ang Malacanang na ang nagsabi, ito. Malacanang na mismo ang nagsabi na dapat imbestigahan
yung sinabi o binunyag ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan, yung tinatawag na leadership funds. Leadership funds. Ano ang ibinunyag ni Bunuan? Nag-appear kasi siya sa Sandigan Bayan bilang testigo sa malversation case laban kay Bong Revilla. Ay habang nag-appear siya doon, marami na siyang binanggit, ibinunyag. Ibinunyag niya na may mga natanggap din siyang listahan ng mga projects na humihingi ng pondo, si Bongo, si Padilla, si Jinggoy, si Revilla. At ito pa yung sinabi niya. Lahat naman ng mga senador noong taong 2024, humingi yan ng mga projects at i-charge yan dun sa tinatawag na leadership fund. Ano yung leadership fund na yan? Bawat senador mayroong 500 million worth of project. Bawat senador. At kung chairman ka ng komite, 1 billion. Ang may control dyan, ayon kay dating Secretary Bunuan, ang may control dyan ay si dating Senate President Mig Subiri. Sabi yan ni Bunuan. Kaya yung lahat daw ng senador noong taong 2024, mayroon yang mga projects. Kinuha yan doon sa leadership fund. Magkano yung leadership fund na tinatawag? 24 billion. Ang may control niyan ay si dating Senate President Mig Subiri. Bawat senador, 500 million. Kung wala kang kumiting hawak. Pero kung ikaw yung chairman ng komite, 1 billion. 1 billion. O ngayon, dahil medyo maselan yung pagkakabunyag na yan ni dating Secretary Manny Bunuan, sabi ng Malacanang, imbestigahan dapat yan. So nananawagan na ang Malacanang, ang palasyo, sabi ni Yussi Claire Castro, gusto ng Pangulo na imbestigahan. Ano ba yung nangyari na yan dyan? Totoo ba yung 24 billion na yan? Na leadership funds ng Senado? Totoo ba na bawat senador mayroong pinakamababa 500 million? Kung chairman ka ng komite, 1 billion? Ano-ano ba yan? Sino-sino? Anong mga proyekto yan? Anong nangyari dyan sa proyekto na yan kung napunduhan nga yan? Kaya mga kabunyog, mga kaubayan, medyo controversial yung binunyag na yan ni dating Secretary Manny Bunuan. Ang una na kaagad na umalma si Mig Subiri. Sabi ni dating Senate President Mig Subiri, hindi totoo yan. Wala akong alam dyan sa 24 billion na yan na sinasabi na leadership fund. Sige. Maganda niyan, magharap sila ni Bunuan. Ang isa pa, ang sabi kasi ni Mig Subiri, hindi, ang mga projects, direkta yan doon sa Finance Committee, hindi daw sa kanya. Hindi daw sa kanya yan dumadaan. Yun naman ang pinapanindigan ni Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Saang nangyari dito? Ang nangyari dito, ang sinasabi ng Malacanang, imbestigahan yang binunyag na yan ni dating Secretary Next Bunuan. TV, shout out. Totoo ba yan? Sino-sino yan? Mga senador na nabigyan? Anong mga projects ang hawak? Nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon, nagpa-imbestiga, hindi inalintana kung mismo administrasyon niya ang matatamaan. Dahil si Secretary Bunuan ay sekretary niya. Hindi niya ito kinover up. Na yung iba ay umaamin na may ghost projects pero walang pag-iimbestiga. Ang Pangulo, hindi po niya yan ginawa. So, nung naramdaman niya na may mali at nakikita, ito namang leadership fund, ngayon din naman ito lumabas. So, ngayon lang lumalabas yung mga Shout out, Tato. Yuki Sawaki, shout out. Kung hindi pa nagpa-imbestiga yung Pangulo, hindi natin ito lahat malalaman. Kaya ginawa lang ng Pangulo ang obligasyon niya bilang Pangulo para maisiwalat ang lahat na nagaganap na anomalya, lalong-lalo na sa DPWH. Kaya medyo nagre-react ang mga senador diyan eh. Ang nagre-react, parang pumiyok, umalma kaagad si Padilla at saka si Bongo. Kasi sila yung dalawang binanggit ni Bunuan. Bunuan talaga, special na pagkakabanggit eh. Sabi ni dating Secretary Bunuan,
may listang ibinigay sa kanya si dating DPWH Undersecretary Yusek Bernardo. Binigyan daw siya ng list ng projects, yung list ng mga proyekto na yon kay Padilla at saka kay Bongo. O yan mga kabunyog. Kaya ang sabi ni Bongo, ang reaksyon ni Bongo, dapat daw ayusin na muna ni Bunuan ng problema niya, wag daw silang dinadamay diyan. Sabi naman ni Padilla, ang sabi ni Padilla, sila nga daw yung sila daw yung pinaka mahirap na nahihirapan na senador kasi oposisyon sila, wala naman daw silang budget. Agoy. Sabi ni Padilla. Anyway, kung totoo yung sinasabi nila Padilla, malalaman yan sa sinasabi ng Malacanang na imbestigahan. Kaya tama yung sinasabi ng Malacanang, imbestigahan para malaman talaga. Tapos sino-sino ba ang senador ng 2024? Sino-sino? Ang sigurado tayo ng 2024, wala pa si diyan, Sino ba ang mga senador diyan? Wala pa sila Lacson, Wala pa sila Lacson yan. Nandiyan na ba sila Lacson ng na yan? Yan yung sinasabi ni Manny Bunuan. Lahat naman daw ng senador. Okay, kung lahat ng senador, anong mga projects ang nakuha ng mga senador? At ano ang status ng mga projects na yan? Kasi nagkaroon ba dyan ng mga ghost projects? O magkakaalaman dyan. Mga kabunyog. Kaya maganda yan. Tama lang yan, imbestigahan yan. Kung yun ang sinasabi ni kung yung sinasabi ni Subiri na hindi naman daw totoo yan, di malaman natin. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag... Salamat, attorney. So, ayan na nga mga bisat. Diyos ko po. So, sino nagsasabi na totoo? Si Bunuan o si Mig Subir? Sa tingin nyo mga bisat? Diyos ko po. Sa mga garapata, kamusta na kayo dyan? Huwag kayong mahiya. Mag-like and subscribe din kayo. Tarang may silbi kayo. Diba, Rex TV? Sa mga di pa nakaka-subscribe kay Rex TV, mga bisat, paki-subscribe yan. Mag-i-enjoy kayo sa kada topic niyan. Kamusta na ang Esplanade? Esplanada ba? Esplanade. Kabsat Rex, kamusta na? Kompleto na ba? Nako po. Alright, countdown tayo. Next topic tayo, Mapsat. Here we go. Ito nga mga kakabsat, Diyos ko Lord, lumabas na yung video mga kakabsat. Video nila Jing Paras. Diyos ko Lord, may nakita nga ako mga Diyos ko Lord. Hindi nila may kakaila yun. CCTV na yun, Diyos ko Lord. So, bistado sila kahit anong klaseng pagtatanggi nila sa CCTV, bistado sila. Video nila Jing Paras, kumakalat, sinisisi pa ang NBI, Diyos ko Lord. Okay. Pakinggan natin si attorney. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Casio. Today is August 13, 2026. At okay ba ang ating video mga kantong palan? Ma'am, okay, si G. Al. Mga clear, natatandaan nyo ba na inamin ni Jing Paras, na siya ay nagbigay ng 5 million. Alam niyo ba yun? Hanapin ko na nga, hindi rin topic ko yung CCTV. 5 million to... Actually, feeling ko masasampat to mo. Bakit? Inamin kasi ni inamin na abogado ni Jing Paras na okay, ang totoong
nag-imbita sa kanya para gawin yung something against Secretary si ES Ralph Recto. Ayun daw, talent manager. Tapos, umuuna siya. Ha? Okay? Tingnan natin ito mga clear, ha? Una tayo dito. Mauna muna tayo dito, ha? Baka hindi nyo pa, hindi ko kasi na-take up eh. Baka, alam ko na alam nyo, baka kaya lang, isama na natin sa kwento. Okay? Okay. Wait, hanap ko yung may 5 million. 1 week. Okay. Tingnan natin to. Tingnan ko lang ito mga clear. Yun, yan. Okay. Makikilam nga tayong video. Makikilam tayo ng... Tapos after that, yung 5 million. Okay? Yan. Yan na yung video. So, basahin na lang natin. Walang sounds eh. Okay, dito, July 26, 2026, na magkaroon ng meeting sa QC ang talent manager na si Alias Ken kasama ang ilang individual na kanyang kinilala sa kanyang sworn affidavit. Mga kanyan, Sumunod. Viva Max. Ang oras ng meeting, base sa screen grab ng CCTV, pasado alas 5 ng hapon sa isang restaurant sa Quezon City. Ito, mga real. And, nakunan ng CCTV ang pulong, hindi pulong ang pulong sa pagitan ng talent manager na si Alias Ken na kasama sa kaliwa, nasa kaliwa at dating kong Congressman Jacinto Paras sa kanyang kanan. Okay? Ito si Alias Ken na nasa kaliwa. Saan si kaliwa? Ito. At si Jing Paras. Ito yun mga kaklira. Yan. Okay, next. Okay. Sige, go. Okay. Kita rin sa kuha ng CCTV ang dalawang abogado. Ito nga, si Rondain, mga kaklira. Ito nakablock. Abogado ni Zaldico. Roy Rondain at Attorney Orlando Mendiola ng R&M Law Firm. Agoy. Kaya ba ito ni Ni Viste? Patay. Hindi. Ni Zaldico, di ba? Okay. Next. Base sa salaysay ng talent manager na si Alias Ken, ito ang isa sa kanilang pulong para raw pagplanuhan ang umano'y paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Mga ka-clear, tingin ko, hiningi ito ni Ken. Sa restaurant. Di ba? Yan siya, mga clear, Paras, Toong nakaraang August 6, sinumite ni Alias Ken